Magandang gabi po sa ating lahat, mga minamahal at mga taga-subaybay sa online. Ngayong gabi po, tayo po ay magpapatuloy sa ating pong online devotion at the same time online counseling. So, alam niyo po mga minamahal at mga kaibigan, sa gabing ito ang ating pong pag-aralan na itungkol po sa trouble and its remedy. And another term, so how to overcome worry. Paano po natin mapagtagumpayan ang worry sa ating buhay. Ang ating pong teksto ngayong gabi, makikita natin sa John 14:1. Sabi po dito, "Let not your heart be troubled. Ye believe in God, believe also in me." Siyempre, magsisimula tayo sa panalangin. Alam niyo po, ang panalangin ay mahalaga. Malaking tulong po ito sa ating pangaraw-araw na protection. At saka, ito po ay isang kaparaanan kung paano po tayo makikipag-usap sa ating Panginoong Diyos. So kung ano man ang ating religion, ating pong pag-usapan dito ay trouble and its remedy. Tayo po'y manalangin. Panginoong Diyos, salamat po sa pribilehong ito na kami po'y makapagpapatuloy sa aming pong pag-aaral sa sandaling ito patungkol po sa online devotion o pakikipag-usap sa inyo at saka online counseling. Nawa Panginoong Diyos, ang aming pong topic na ito ay marami po ang mabiyayaan at saka patnubayan niyo po kami sa gabing ito. Patawad po sa aming mga pagkukulang at mga pagkakamali. Pinapatawad din po namin ang mga nagkakasala po sa amin. Ito po ang aming dalangin sa matamis na pangalan po ni Jesus. Amen. Okay po. Ngayong gabi, tayo po magpapatuloy. Ang ating pong source ng ating pong online counseling ay makikita sa John 14 verse 1. "Let not your heart be troubled. Ye believe in God, believe also in me." So, alam niyo po, sa ngayon marami na po tayong mga pangamba at saka nakaka-stress yung mga problema. Maraming problema ang ating hinaharap ngayon. Ang mga bilihin ay mahal na. Ang ating mga business ay kung minsan ay nadidelay. Yung ating inaasahan ay hindi dumarating. So, paano natin ito ma-overcome? Sa mga binata, kapag sila ay nagmahal, ay kung minsan nabibigo. Yung mga magulang, ang problema nila kung paano nila mapaaral ang kanilang mga anak. Tapos po, ang mga anak naman, kung paano makatapos sa pag-aaral. So, daming problema. So, maliban pa po dyan, mahal na po ang mga bilihin ngayon. Tapos, ang pamasahe, mahal na rin, ano? So, daming problema, daming worry. So, yung ating iniisip, palang pultang na yung ating utak, no? Stress na tayo. So, paano natin ito mapagtagumpayan? How to overcome worry? So, number one, the remedy for everything. Itong ating point, no? Ang solusyon ng lahat ng mga bagay. The remedy for everything. So, ang sinabi po dito sa 1 John 5:4, sabi po dito, "For whatsoever is born of God overcometh the world.
And this is the victory that overcometh the world, even our faith. So, number one na remedy is faith. Faith in Christ. So, dapat ang tamang solusyon lamang ay pananampalataya sa Panginoong Jesucristo. Faith in Christ is a remedy for everything. So, there are times of sorrow in this world which show the utter mockery in this world. No? So, mayroon pong mga mockery sa mga oras ng ating prosperity kapag ang ating health is strong, ang ating outer world is silent, you may think that you need nothing more. So, kung marami kang pera, kilalang kilala ka, marami kang pagkain, parang hindi mo na, wala ka nang kailangan pa. But when sickness comes, you need the comfort of religion. Ito yung magiging problema. Okay lang kung good health ka, marami kang kaibigan, marami kang pera, pero ang malungkot at ang masaklap, mga minamahal, pag nagkasakit ka, pag mayroon kang cancer, pag na-hold up ka, pag ikaw ay na-bankrupt, no? Pag ikaw ay nabigo, problema. Alam niyo po, kahit mayaman ka pa, pag ikaw ay nagkasakit, ang sakit mo ay cancer, naku po, mauubos at mauubos yung kayamanan natin. So, we need comfort from religion. So, yun ang kailangan natin. Kailangan natin yung pananampalataya sa ating Panginoong Jesucristo. Pangalawa, command. Let not your heart be troubled. Ito yung command eh. Ito yung utos. Huwag mangamba ang iyong mga puso. O huwag mabagabag ang iyong mga puso. Kung sa Ilonggo pa, huwag mag-alala. Huwag ka magkabalaka. Bakit po? Kasi po ang gumawa ng ating puso, walang iba kundi ang Panginoong Jesucristo. Amen? So, ang lumikha sa atin ay ang Diyos. Sabi po sa Genesis 1:26, let us make man in our image, in our likeness. And siya po ang gumawa sa atin. Alam niya ang puso natin. Kaya ang solusyon, ang command, let not your heart be troubled. Huwag ka mag-alala. Huwag ka magkabalaka. Do not worry. Relax. Kalma lang ang puso. Kasi ang puso mahalaga. Alam ng Diyos yung tibok ng puso natin. Kaya anong gagawin? Let not your heart be troubled. Huwag mag-alala. Relax. Never mind. Kung ano yung mga problema, hayaan mo lang yan. Basta sumampalataya ka lang sa Panginoong Hesus. At ang sabi po niya dito, let not your heart be troubled. So, huwag mo nang problemahan yan. Hayaan mo na yung problema mag-problema sa atin. So, dapat relax. Paano yun? Ganito problema may failure ako. Sabi nga dito, 7 times madapa ang tao. Bangon lang! Ang mga magsasaka, alam mo anong ginagawa? Pag nabagyo yung mga palay, sabi nila, so, failure, pero hindi sila sumusuko. Tanim na naman sila, baka sakali makabawi. So, ang sinabi ng ating master na si Jesucristo, let not your heart be troubled. Ano ang sinabi ni Pedro
casting all your care upon Him, for He careth for you. So dapat i-cast natin ang ating lahat ng mga worry kay Kristo. Siya ang dapat magpasan. Hindi ho tayo. Huwag nating pasanin. Kasi po may sinabi ang ating Panginoong Kristo sa 1 Corinthians 10:13, sabi ni Apostle Paul, ang problema daw ay common sa lahat. So natural lang yung problema. Huwag mo lang problemahin yung problema. Hayaan mong problema, mamroblema. Pero ang tama po, casting all your care upon Jesus, for He shall carry it for you. So, siya po ay bahala na magmamalasakit para sa atin. Hindi niya tayo pababayaan, hindi niya tayo iwan. So, ulitin ko po, trouble and its remedy. Number 1, the remedy for everything. Faith in Christ is a remedy for everything. So, sabi po sa Tagalog, ang pananampalataya kay Kristo ay ang gamot ng lahat ng mga bagay. Pangalawa po, may utos. Anong utos niya? Huwag mabagabag ang ating puso. So, dapat ipagkatiwala natin sa Kanya ang ating mga worries sa buhay. Number 3, is it too hard? Ito po ba ay mahirap? Sabi po niya ay ganito, let not your heart be troubled. So meron siyang command, ye believe in God. Sumampalataya kayo sa Diyos. Kasi pag sa tao tayo sumampalataya, mawalan tayo ng pag-asa. Ang tao maraming pangako, napapalpak, napapako. Pero pag ang Diyos ay nangangako, ay matutupad. At ang good news, sinabi ni Jesus, ye believe also in me. So we must analyze this little closer. Sabi niya, the only cure for a wonderful heart is to have a belief in Jesus Christ, the second person in the Trinity. Dapat meron po tayong pananampalataya rin kay Kristo Jesus. Number 1, sumampalataya tayo sa Diyos. Pangalawa, kay Kristo. Alam ni Kristo Jesus ang ating puso dahil siya pong gumawa nito. At saka alam niya ang kapangyarihan ng cross na kanyang pinasan. Pinasan niya ang cross at siya po ipinako para sa ating kasalanan. Siya po ay namatay sa cross at inilibing pagkaraan ng 3 araw muling nabuhay. Ibig sabihin, napagtagumpayan ni Kristo Jesus yan. So, mapagtagumpayan din po natin kung meron po tayong pananampalataya sa Kanya. So, ang kailangan na natin ay maniwala, magtiwala, at sumunod sa Kanyang mga salita. Let not your heart be troubled. Ye believe in God, ye believe also in Jesus Christ. So, ang kailangan na natin, pananampalataya kay Kristo, sa Diyos at sa ating Panginoong Kristo. Ako po, napagtagumpayan ko po ang aking pag-aaral ng 5 taon sa seminary. Napagtagumpayan ko rin po ang pag-aaral ng 4 na taon sa pagka-education. Napagtagumpayan ko rin po ang pag-aaral ng masteral ng 4 years. And ongoing, nag-aaral pa rin po ako. At saka Doctor of Philosophy, Theology. And nagtuturo din ako sa senior high school, sa kasalukuyan. Alam niyo po, daming problema kung problema lang. Pero, hindi natin kaya ang problema kung tayo lang. Kailangan natin ng biyaya ng Panginoon. So, kung ano man ang ating religion, ang importante na niwala ka sa Diyos. Siya ang lumikha ng lahat. Siya ang lumikha sa atin. Maniwala din tayo sa kay Kristo, ang kaya pangalawang persona ng Trinity. At yun ang sinabi ng ating Panginoong Hesus. So, kalma lang ang ating puso para hindi ma-stroke at hindi tayo cardiac arrest. Inom mo ng tubig, manalangin at mananampalataya, magtiwala sa Diyos. Huwag kang mag-alala sa COVID-19.
pagkasama mong Diyos, mas dakila ang Diyos kaysa mga problema. Mas marami pa rin ang blessing kaysa problema. Count your blessings. Name them one by one. Okay po? So, mag-close ako sa awit. Let not your heart be troubled. Ye believe in God, believe also in me. In my Father's house are many mansions. If it were not so, I would have told you. I go to prepare a place for you. And if I go and prepare a place for you, I will come again and receive you unto myself, that where I am, there ye may be also. The final remedy for COVID-19 is the rapture of the church. So, ang rapture, bago emphasize ang 7 years tribulation period, ay na maghari sa Antikristo sa mundong ito, kukunin po muna niya ang lahat na sumampalataya sa Panginoong Diyos at sa kay Jesucristo, nagsisi ng kasalanan, tinanggap si Jesucristo na kanyang Panginoon at tagapagligtas. Tayo po manalangin. Dakilang Diyos, maraming salamat po sa gabing ito. Pagpalain niyo po ang lahat po ng mga kapatiran sa online, lahat po ng mga PCBC members, lahat po ng mga viewers, sa lahat po ng mga sumusubaybay. Binabalik po namin sa inyo ang papuri at pasasalamat. Lahat po ng may mga problema, tulungan niyo po ng malutas. Lahat po ng may mga pangailangan, kayo po mag-provide. I-bless mo po, Panginoong Diyos, ang aming family, ang aming ministry, at ang aming mga businesses, aming mga trabaho, at lahat ng mga estudyante, lahat po ng mga mananampalataya. Tulungan niyo po kami na huwag mag-worry. Magtiwala kami sa inyo dahil ang pananampalataya ang tagumpay nitong mundo. Ito po ang aming dalangin sa matamis na pangalan po ni Jesus. Amen. Okay? Maraming salamat po kay Pastor Elmer Awin Villafuerte, kay Reniel Baltasar. Thank you so much. At sa kay Marie Chris de la Cruz. Thank you so much. At sa lahat din po na manunood pa. At pagpalain po kayo ng Panginoon. Good night po and God bless. Bukas na naman.